Anak ko, tigilan mo na. Tigilan mo na ang pagkukumpara ng sarili mo sa kanya. Nakikita kita. Bawat scroll mo sa social media, nagkukumpara ka. Bawat tingin mo sa ibang babae sa simbahan, sinusukat mo ang sarili mo. Bawat kwento na naririnig mo tungkol sa iba, iniisip mo, bakit hindi ako ganyan? Siya ay mahinhin, ikaw ay malakas ang loob. Siya ay tahimik, ikaw ay masalita. Siya ay maganda sa mata ng lahat, ikaw ay nag-aalangan sa sarili mo. Siya ay perpektong asawa, perpektong ina, perpektong anak ng Diyos. At ikaw? Ikaw ay pakiramdam mo kulang. Pero anak, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi kita ginawa para maging siya. Ginawa kita para maging ikaw. Alam mo ba kung bakit? Kasi mayroon na akong siya, pero wala pa akong ikaw. May plano ako para sa kanya, pero may ibang plano ako para sa iyo. At yung plano ko para sa iyo, hindi mo makikita kung patuloy mong sinusubukang maging ibang tao. Tingnan mo si Marta at Maria. Dalawang magkapatid, pareho kong mahal, pero sobrang iba. Si Marta, nag-aalaga ng bahay, nagluluto, nag-aayos, nagsisiguro na lahat ay perpekto, masipag, mabilis, gumagalaw. Si Maria, umupo sa paanan ko, nakinig, tahimik, nag-isip, nag-absorb ng bawat salita ko. At nung nagreklamo si Marta, sinabi niya, Panginoon, hindi ba nakikita mo na ako lang ang nagtrabaho? Sabihin mo kay Maria na tulungan ako. Alam mo ang sinabi ko? Marta, Marta, nag-aalala ka sa maraming bagay, pero isa lang ang kailangan. At pinili ni Maria ang mabuti at hindi ko kukunin sa kanya. Nakita mo yon? Hindi ko sinabi na mali si Marta. Hindi ko sinabi na mas gusto ko si Maria. Sinabi ko lang, ibang kailangan ng bawat isa. Si Marta, kailangan niya ng kapayapaan sa kanya pag-aalala. Si Maria, ginawa niyang tama para sa kanya. Pareho silang mahalaga. Pareho silang may lugar. Pareho kong minamahal. Pero iba sila, at okay lang yon. Tinan mo si Esther at si Ruth, dalawang babae na ginamit ko para sa malalaking bagay. Si Esther, reyna, maganda, may kapangyarihan. Ginamit ko siya para iligtas ang buong bansa. Si Ruth, biyuda, mahirap, dayuhan. Ginamit ko siya para maging lola ni David at ninuno ni Jesus. Magkaiba sila ng buhay, magkaiba ng daan, magkaiba ng timing. Pero pareho kong ginamit, pareho kong minahal. Pareho silang naging bahagi ng plano ko. Kasi anak, hindi ako nagkukumpara sa inyo. Kayo ang nagkukumpara sa isa't isa. Tingnan mo si Ana at si Sarah. Dalawang babae na naghintay ng anak. Si Sarah, naghintay ng mahabang panahon. Tumawa pa nga siya nung sinabi ko na magkakaanak siya kasi sobrang matanda na niya. Si Ana, umiiyak bawat taon sa templo. Nagdadasal ng nagdadasal. Naglulungkot na walang anak. Magkaiba ang reaksyon nila. Magkaiba ang daan nila. Pero pareho ko silang binigyan. Si Sarah, naging ina ni Isaac. Si Ana, naging ina ni Samuel. Dalawang propeta, dalawang biyaya, dalawang kwento. Kasi anak, hindi pare-pareho ang daan, hindi pare-pareho ang oras, hindi pare-pareho ang paraan. Pero pareho ang pagmamahal ko. At gusto kong sabihin sa iyo ngayon, yung babaeng kinukumpara mo sa sarili mo, siya ay may sariling laban. Siya ay may sariling takot. Siya ay may sariling duda. Nakikita mo lang ang labas, pero ako, nakikita ko ang loob. At alam mo ba kung ano ang nakikita ko sa iyo? Nakikita ko ang lakas na hindi mo nakikita sa sarili mo. Nakikita ko ang ganda na tinatakpan mo. Nakikita ko ang galing na kinukupli mo kasi takot kang mag-stand out. Nakikita ko ang puso na nais maglingkod, pero natatakot kang hindi sapat. Anak, sapat ka na. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil katulad mo siya, kundi dahil ginawa kita ng eksakto para sa layunin na inihanda ko. Tingnan mo si Maria na ina ko. Alam mo ba na hindi siya perpekto? Nung sinabi ko sa kanya na magdadalang tao siya ng walang asawa, natakot siya. Nalito siya. Nagtanong siya, paano mangyayari ito? Pero alam mo ang ginawa niya? Sumuko siya. Sinabi niya, ako ay lingkod ng Panginoon.
Mangyari sa akin ayon sa salita mo. Hindi siya perpekto, pero sumuko siya. At yun lang ang hiningi ko. Tingnan mo si Maria Magdalena, babae na dating may 7 demonyo. Tinawanan ng lipunan, binaliwala ng lahat. Pero alam mo kung sino ang unang nakakita sa akin pagkatapos kong bumangon? Siya, hindi si Pedro na lider, hindi si Juan na paboritong alagad, si Maria Magdalena. Bakit? Kasi hindi ko hinahanap ang perpekto. Hinahanap ko ang tapat. At siya, mahal niya ako ng totoo. Walang pretensyon, walang takip. Kaya binigyan ko siya ng pinakaimportanteng tungkulin. Maging unang saksi ng pagkabuhay ko. Anak, hindi mo kailangang maging tahimik kung maingay ka. Hindi mo kailangang maging mahinhin kung malakas ang loob mo. Hindi mo kailangang maging katulad niya para mahalin kita. Kasi mahal na kita. Eksakto kung ano ka. Siya ay may galing na wala sa iyo. Pero ikaw, may galing na wala sa kanya. Siya ay may lakas na iba. Pero ikaw, may lakas na sarili mo. Siya ay may daan na kanya. Pero ikaw, may daan na inihanda ko para sa iyo lang. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag sinubukan mong maging siya? Mawawala ka. Hindi mo makikita ang sarili mong ganda. Hindi mo mararamdaman ang sarili mong halaga. Hindi mo malalaman ang plano ko para sa iyo. Kasi anak, kung palagi kang tumingin sa kanya, hindi mo makikita kung saan kita dinadala. Kaya ito ang gusto kong gawin mo. Tumingin sa akin, hindi sa kanya. Tanungin mo ako kung sino ka. Hindi tanungin mo siya. Alamin mo ang plano ko para sa iyo. Hindi ang plano ko para sa kanya. Kasi anak, nag-compare ka ng mga prutas na magkaibang uri. Siya ay mansanas, ikaw ay mangga. Pareho kayong prutas, pero iba ang lasa, iba ang ganda, iba ang layunin. At hindi ko kayo ginawa para magkumpitensya. Ginawa ko kayo para magkumpleto. Siya ay may bahagi na kailangan ng mundo. Ikaw, may bahagi na kailangan din. At kapag ginawa mo ang papel niya, sino ang gagawa ng papel mo? Sino ang sasalo sa mga taong kailangan ng tapang mo? Sino ang magsasalita sa mga taong kailangan ng boses mo? Sino ang magiging halimbawa sa mga taong kailangan ng totoo, hindi ng perpekto? Ikaw, ikaw lang. Kaya anak, tigilan mo na. Tigilan mo na ang pagkukumpara. Tigilan mo na ang pagsusukat ng sarili mo sa kanyang buhay. Tigilan mo na ang pag-iyak kasi hindi ka tulad niya. Kasi hindi kita tinawag para maging tulad niya. Tinawag kita para maging ikaw. At yung ikaw na yan, yung tunay na ikaw, siya ang kailangan ko. Siya ang hinihintay ko. Siya ang minamahal ko. Hindi yung bersyon na sinusubukan mong gayahin, kundi yung orihinal na ginawa ko. Kaya huminga, relax at tanggapin mo na. Ikaw ay ikaw, at yun ay sapat na. Higit pa sa sapat, eksakto kung ano ang kailangan ko. Mahal na mahal kita, anak ko. Hindi dahil katulad mo siya, kundi dahil ikaw ay ikaw. At sa akin, yon ay perpekto na.